Magandang araw mga ka-garden. Sa araw po na ito magpapatubo po ako ng sitaw. Dito ko po muna itatanim sa cup. Habang inaayos ko po yung pagtataniman ng sitaw, magpapatubo na po ako dito sa cup. Ito po, sitaw po ito lahat. Ang gagawin ko pong mix soil, 50% ng coco peat at 50% ng loam soil. Yun po ang gagamitin ko na kanyang media para po dito. Tama po yun, inaayos ko yung pagtataniman ko ng sitaw. Tumutubo yan at lumalaki. Para paglipat po doon, mapipili ko na po agad yung magaganda. Okay po, magmi-mix soil na po tayo. Dito lang po muna. Ayan, halimbawa po 3 dakot ng coco peat, 3 dakot din ng loam soil. Yan po ang ilalagay ko sa cup. Hahaluin ko po yan at yan po ang ilalagay ko sa cup. Ang loam soil po organic soil na po ito meron po siyang garden soil, meron siyang pure vermicast, meron siyang fertilizer, ayun nga, coco peat, meron din. Pero ginawa ko na po siyang 50-50, 50% ng coco peat at 50% ng loam soil. Okay po, isa-isa ko na pong pupunuin ito bago ko po ipakita ang paglalagay po ng seeds. Kung sa ampalaya po kung magtanim po ako sa bawat isang cup, isa-isa lang sa ampalaya po yun. Pero sa sitaw po, hindi po pwede yung iisa lang po siya, naboboring po siya. Kaya po dapat dala-dalawa. Yan, naboboring po siya yun po ang aking napansin pagka isa lang pangit siya dapat dalawa kasi nagpapaluputan po yung mga ugat na yan Kaya mas bagay sa kanya yung dala-dalawa. At least kung hindi maganda yung isa, meron pang isa. Pero kung parehong maganda, tuloy po siya. Ganyan po talaga pagtatanim ng sitaw. Kahit sa malalaking farm, hindi po pwede yung isa-isa lang na seeds kada butas. O siguro yung pong iba nagtatanim ng isang seeds kada butas, yung mga nanggagaling sa seedling tray, pero magkakalapit po ang pagitan. Basta po ako ito po ang akin. Basta po ako nagpatubo ng sitaw. Minsan nga po dati marami kong seeds, sobrang dami ko ng seeds. Direct farming. 3 seeds nga po nilalagay ko kada isang butas naghihiwa-hiwalay naman po sa paglaki Basta po kayang suportahan ng nutrient. Ito po, basta po nagtanim ako sa cup, kahit po kayo, pagka po kayo magtatanim ng sitaw, bawat isang butas po gagawin nyo pong 2 seeds. Pwede naman po yung pagitan ni 2 dangkal tapos 2 seeds uli. Para po sa aking karanasan sa pagtatanim ko dito sa garden, ganito po talaga yung ginagawa ko. Maganda po talaga 2. Yun po para sa akin po mga ginagawa, 2 seeds po kada butas. Okay po, patutubuin po natin yan at continue ang trabaho. Pagkatapos po ididiin ko lang yan, ididiin lang po na ganyan. Tapos tatabunan ng lupa, saka i-sprayin ng dilig. Pa-spray po ang pagdilig para hindi maukit. Ayan po, didiligan na po natin ng pa-spray lang para hindi maukit. 68 pieces sa dala-dalawa, so 136 na puno. Mabuhay lang ang 50% nito 68. Hindi po ba napaka laking ginhawa sa kamahalan ng gulay ngayon. After 3 days po yan
Palagay ko puputok na yung lupa niya. Mabilis pong tumubo ang sitaw kung ikukumpara sa ibang seeds. Ang sitaw po parang munggo, kalahi po ng legume. Napakadali pong magsitubo. Mga lahi ng legume plants, nakakapagpataba po yan ng lupa, nakakapagpanumbalik po yan ng taba ng lupa at ganda ng lupa. Ganon din po ang mustasa. Yan po ang mga nakakapagpaganda ng lupa. Yan po ang pang rotation crop talaga, mga legume plants. After 3 days, tumubo na po yung ibang sitaw. Meron ng sumulpot. Ilalagay ko na doon sa kanyang pwesto sa naaarawan. Ililipat po natin sa araw ngayon. 4 days pa lang po yan, pero tatangkad masyado. Kailangan mailagay na po sa arawan. Itatransplant ko na po mga kagarden itong pinatubo ko na sitaw noong September 15. Ngayon po 19, bali 4 na araw pa lang po ito mula nung inilagay ang seeds sa cup. Actually po talagang ang sitaw, direct farming naman po yan direct planting naman po talaga ang sitaw. Sa panahon ngayon na tag-ulan, hindi po siya mawawas out o hindi po siya gaanong masisira. Kaya po nagtatanim ako dito sa cup. Pangalawa po, kaya hindi ako nakapag direct planting habang inaayos ko po itong gilid ng sapa. Sinamantala ko na po napatubuin para po yung oras nagkakasabay. Inaayos ko po yung kanyang taniman. Pinatubo ko na dito sa cup. Nalubog po yung 4 na butas na yan. Maglulusutan na po ang mga ugat. Ganyan po ang ginagawa ko. Minsan kahit po sa okra, ganyan po ginagawa ko. Total garden lang naman po ito. Okay lang po yung mga ganito. Okay po, itatanim ko na po. Ipapakita ko po muna yung pagtatanim dito sa 2 piraso bago ide-demo ko lang po. Bago ko po ipagpapatuloy ang pagtatanim sa lahat. Kasi po 68 piraso po ito Masyado pong mahaba kung ibibidyo ko po lahat yung pagtatanim ng 68 na piraso. Ayan, ganyan po. Ide-demo ko lang po itong 2 na ito. Ang ugat po niyan, lalabas na po sa katulad po niya, labas na po yung mga ugat niya. Mas lalabas na po yan dito sa mga butas po na to. Ito po yung ginagamit ko sa hydroponics ko na pechay. Ito pong mga cup na ito. At pagtatanim ko ng pechay, bibili na lang ako ng panibago para sa hydroponics na pechay. Meron pang uling Importante po yung mga uling na yan. Ayan, ganyan po. Pagkatapos po itatanim ko diretso po sa kahabaan po na yan. Ipapakita ko na lang po kapag po na itanim ko na. Ang pagitan po niyan 1 feet lang po ang ginawa kong pagitan. Sa sitaw po okay lang po yan. Ayan po mga kagarden, natapos ko na din. Maganda po ang germination niya. 68 pieces po yung cup. Lahat po may tubo. Mas marami yung may tubo ng 2 kaysa ron sa isa, at baka maaring nalalim lang yung isa, baka tumubo rin. Pero lahat po yung 68 piraso na yan, lahat po tumubo. Ayan po, mga 2 po yung iba, bihira yung isa lang. Ang lupa po na yan ay talaga pong templado ng organic soil. Siguro po after 2 weeks susuportahan ko po yan ng swamp fertilizer. Yung pong mga dahon na binabad ng 1 linggo, mayaman po yun sa nitrogen. Kaya gagawa po ako ng swamp fertilizer para po lumakas ang kanilang nitrogen after 2 weeks na po.
Kasi po organic soil po yan, mayaman po yan lupa na pinaglipatan na yan. Ito na po ang ating tanim na sitaw mga kagarden. Yan po ang kainaman ng nasa kape. Sa lakas po ng hangin na dala ng bagyo na Nando, nagbuwalan po yan. Ngayon po September 27. Nung inilipat ko dito September 19. Pero dumaan po yung bagyo na Nando. Kahit po papaano naprotektahan sila ng lambat. Dahil po siya nasa kap. Kasi po kung iyan po nakadirekta dito, masyado pong lumalambot yung lupa. Pagka po nabuwal, dumidikit po yung kanilang dahon sa lupa. Pero dahil po siya nasa kap, parang ang higpit ng kapit niya, hindi basta-basta nabubunot. At pagka po tumigil yung malalakas na ulan, ayan po, ka-recover na po yan. Mga 1 linggo po yan, aakyat na po yan. Kaya ang isusunod po nating gagawain, yung kanyang gagapangan, yung trellis niya pataas. Napakadali naman pong gawain yun. Yan po kakabitan ko ng bukawi para po magandang tingnan. Gusto ko po kasi magandang tingnan para paglaki niya, ang gandang tingnan ng kanyang mga magiging bunga. At pag nalagyan ko na ng mga trellis na kanyang gagapangan, another video uli, siguro another 1 week uli. Eto na po mga kagarden, nilagyan ko na po siya ng tinatawag na bukawi. Eto po, umorder po ako ng isang big case. Total ang haba po niya 8 feet. Hinati ko po sa gitna at saka pinagdala-dalawa ko. Kalahati lang po siya, hindi po siya buo. Ayan, bali yung pong isang puno ng bukawi, pag pinutol sa gitna tapos hahatiin, nagiging 4, kaya napag-4 ko po. Gusto ko po kasi ganyan, maganda pagka namunga siya, maraming kakapitan. Kahit na magsanga siya ng magsanga, marami siyang kakapitan kaysa po doon sa isang diretso lang. Total ito naman po isang mahaba lang, isang garden at nandito na din po tayo. Ito naman po pakikinabangan. Ang sitaw po money maker po yan, basta naayos lang po ang pag-aalaga. Nilagyan ko na po ito ng swamp fertilizer. Ako po nagbabad ng malunggay, mga kangkong na kinuha ko dito sa bakuran, mga damo-damo, binabad ko po ng 7 araw. Ito po, ganito po. Ayan po, tingnan nyo po ang kulay. Ibang iba po ang kulay niya, para na po siyang kulay brown na halo-halong damo-damo. Basta po yung mga damo na madaling tumubo, yan po ang magandang gawing swamp fertilizer. Malunggay po yan, kangkong, yung damo-damo na pinagtatanggal ko, isinama ko na rin po. At saka yung ibang dahon-dahon na aking napopruning, yan po ay napakalakas ng nitrogen po niyan. At maganda po yan sa sitaw habang hindi pa po namumunga, nitrogen muna. Pagka po namumunga na, pwede na pong suportahan yan ng iba pang fertilizer. Ngayon po October 5, nung huli ko pong binidyo to, September 27. Ngayon po October 5 na. At magaganda na po sila. Ayan po, pagka sa susunod po na linggo, 1 linggo pa, aakyat na po yan. Ang edad po ng sitaw na ito 20 araw pa lang po yan. 15 ng September ko po yan nung itinanim sa kap. Ngayon po 5 na ng October. Kaya po 20 araw pa lang yan simula sa kanyang pagkabuto. Kung hindi pa po napagdadali ng mga bagyo yan lagi ko pong itinatayo. Kaya ang ginawa ko po, itinali ko na po silang isa-isa. Pinagtiyagaan kong itali na isa-isa para kahit malalakas ang ulan, hindi na sila dadapa sa lupa. Ayan po, pinagtiyagaan ko po kasi sayang dumadapa po sa lupa, dumidikit sa lupa pagka nabubog sa malakas na ulan. Ngayon po, kahit malakas ang ulan, hindi po sila mabubuwal at patuloy po silang tatayo at gagapang na. Okay po mga kagarden, ito lang po muna at ang susunod ko po na video nito yung namumulaklak na kasi
medyo 20 araw po ito, mga 25 days pa po mumulaklak na po yan. Kasi ang sitaw po, makaka-harvest na po tayo ng unang bunga sa loob ng 45 days basta maganda po yung lupa. Mataba po ang lupa na yan dahil marami po yung organic fertilizer. Tapos susuportahan ko pa ng synthetic pagka namumulaklak na, para naman po mabawi-bawi yun ang gastos. Hindi po mababawi ang nagastos pagka organic lang ang pataba. Matagal po. Organic po yan, pagkatapos susuportahan din po ng kahit na konting 314 lang naman po at saka 1620 ang pangsuporta sa sitaw. Sa nitrogen po gumagawa na lang po ako ng swamp fertilizer, mga organic na lang po sa nitrogen. Mas malakas po ang nitrogen ng swamp fertilizer. Kaya habang nagpapalago po, iyon po ang ginagamit ko, swamp fertilizer lang. Pagka po mamulaklak na, 1620 na. At pagka po namumunga na, pwede na pong bigyan ng pakonti-konti ng 314 o 314, tinatawag na complete. Okay po mga kagarden, hanggang dito na lang po. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking channel. At iyon po ay napakalaking tulong po ninyo sa akin. Maraming salamat po. God bless sa ating lahat.